Isang matalas na tunog ng metal ang bumasag sa katahimikan ng eskinita nang subukan ni Angelica na ipasok ang susi sa dekandado nilang pinto. Hindi ito bumukas. Sinubukan niya ulit mas madiin, ngunit tila nanunuya ang pagtanggi ng seradura. At doon niya nakita isang bagong-bagong padlock na kulay tanso, kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, isang simbolo ng kanilang katapusan. Nakatupi sa gilid ng pinto ay isang kapirasong papel basa na sa ambon. Nanginig ang mga kamay ni Angelica habang binubuklat niya ito. Ang sulat kamay ng kanilang landlady, si Aling Puring, ay galit at walang awa. Lockdown hanggat hindi kayo nagbabayad ng 3 buwang upa. Humanap na kayo ng ibang matutuluyan. Isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang likuran, kasabay ng rumaragas ang ulan. Naramdaman niyang gumalaw ang maliit na bulto sa kanyang dibdib. Si Mia, ang kanyang 1 taon at kalahating gulang na anak, ay mahimbing na natutulog sa loob ng lumang baby carrier, ang mukha'y payapa at walang kamalay-malay sa unos na kinakaharap ng kanyang ina. Hinigpitan ni Angelica ang yakap sa anak. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ito ang oras para sumuko. Ngunit sa gitna ng madilim at basang eskinita na ang tanging tahanang alam nila ay ipinagkakait sa kanila saan sila pupunta. Ang kanyang tiyan ay kumalam hindi dahil sa gutom, kundi sa purong desperasyon. Ang laman ng kanyang pitaka ay 2 kulubot na 20 pisong papel. Hindi sapat para sa pagkain, lalong hindi sapat para sa isang disenteng matutulugan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, umilaw ang screen ng kanyang mumurahing cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang supervisor sa cleaning agency. Angelica, kailangan ka sa night shift. May nag-absent, doble bayad. Pumasok ka bago mag-alas 9, doble bayad. Ang 2 salitang yon ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kung tatanggapin niya ito, magkakaroon sila ng sapat na pera para makahanap ng pansamantalang matutuluyan bukas at marahil pambili na rin ng gatas at pagkain. Ngunit ang kasunod na naisip niya ay agad na nagpabigat sa kanyang dibdib. Si Mia. Wala si Aling Remedios, ang matandang kapitbahay na palagi niyang pinag-iiwanan kay Mia. May sakit daw ito at umuwi sa probinsya. Wala siyang ibang kamag-anak sa Maynila. Walang daycare na bukas sa ganitong oras ng gabi. Ang pagtanggi sa alok ay nangangahulugan ng pagtulog sa kalye. Ang pagtanggap dito ay imposible. Ngunit habang tinititigan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, ang maliliit nitong labi na bahagyang nakaawang alam ni Angelica na wala siyang pagpipilian. Gagawin niya ang isang bagay na mapanganib. Isang bagay na ikasisira ng kanyang trabaho kung mabibisto. Ngunit para kay Mia, gagawin niya ang lahat. Patawarin mo si mama, anak. Bulong niya sa natutulog na bata. Para sa'yo to. Pangako magiging maingat ako. 8:30 ng gabi, nakatayo na si Angelica sa service entrance ng nagtataasang Vergara Corporation Building sa puso ng Makati. Ang salamin at bakal na gusali ay tila isang halimaw na kumikinang sa gitna ng gabi, isang mundo na napakalayo sa eskinita kung saan sila pinalayas. Ang ulan ay mas lalo pang lumakas at ang manipis niyang jacket ay basang-basa na. Sa ilalim nito, mahigpit niyang kayakap si Mia na binalot niya sa nag-iisang kumot na nadala nila. Ang security guard sa pinto, si Mang Romy, ay halos hindi tumingin sa kanya. Good evening, Angelica. 25th floor ka ngayon. Malinis na doon, pero ulitin mo lang daw. Walang tao, kinansela ang board meeting. Salamat po, Mang Romy. Sagot niya at nakahinga siya ng maluwag. Walang tao. Mas maliit ang tsansang mahuli sila. Sumakay sila sa service elevator. Ang bawat pag-akyat ng palapag ay parang dagundong sa kanyang dibdib. 20, 24,
25. Nang bumukas ang pinto, ang bumungad sa kanya ay isang malawak at tahimik na hallway na nababalot ng mamahaling carpet. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang hangin ay amoy mamahaling air freshener. Dali-dali siyang nagtungo sa janitor's utility room, isang maliit na kwarto kung saan nakalagay ang mga panlinis. Ligtas dito. Walang masyadong pumapasok. Maingat niyang inilabas si Mia mula sa carrier. Nagising ang bata, kumurap-kurap ang mga mata at tiningnan ang paligid ng may pagtataka. Ngunit hindi ito umiyak. Sanay na si Mia na maging tahimik, na tila nauunawaan ang bigat ng kanilang sitwasyon. Sa isang sulok gumawa si Angelica ng isang maliit na higaan gamit ang sarili niyang jacket at isang ekstrang basahan na malinis. Inilapag niya roon si Mia kasama ang luma at kupas nitong teddy bear. "Dito ka lang muna anak ha," bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Magtatrabaho lang si mama saglit na saglit. Huwag kang iiyak ha. Babalik ako agad." Hinalikan niya ang noo nito at dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan itong bahagyang nakaawang para marinig niya kung sakali. Itinulak niya ang kanyang cleaning cart sa malawak na hallway. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang halos walang tunog na pag-ikot ng mga gulong ng kanyang cart. Nagsimula siyang magpunas ng mga salamin sa pader, mabilis ngunit pulido ang bawat galaw. Kailangan niyang matapos agad. Ngunit habang abala siya sa paglilinis malapit sa dulo ng pasilyo, isang matinis na tunog mula sa pribadong elevator ng mga ehekutibo ang biglang bumasag sa katahimikan. Bumukas ang mga pinto nito. Nanlamig ang buong katawan ni Angelica. Sino ang darating sa ganitong oras? Hindi ba't kinansela ang meeting? Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa hallway. Malamig, may awtoridad at walang anumang bahid ng emosyon. "Emergency meeting. Everyone in the boardroom in 5 minutes. We have a 2 million peso discrepancy to solve tonight." Nakilala ni Angelica ang boses na yon. Iyon ang boses mula sa mga company-wide announcement. Iyon ang boses ni Mr. Richard Vergara, ang CEO. Ang taong kinatatakutan ng lahat. Ang taong hindi kailanman ngumingiti at nagtatanggal ng empleyado sa isang kisap mata. Isang alon ng matinding takot ang bumalot sa kanya. Kailangan niyang kunin si Mia. Kailangan nilang umalis bago pa may makakita sa kanila. Mabilis ngunit walang ingay niyang itinulak pabalik ang cart at halos takbuhin ang pasilyo pabalik sa utility room. Ngunit pagdating niya roon, isang tanawin ang halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang pinto ay sarado na. "Hindi," bulong niya. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Isang security guard siguro ang nag-ikot at sa pag-aakalang walang tao sa loob, ay isinara ito para sa kaligtasan. Hindi. Paulit-ulit niyang pinihit ang seradura. Halos mabali na ito sa kanyang pilit ngunit hindi ito bumukas. At sa likod ng pinto, narinig niya ang isang bagay na lalong nagpadurog sa kanyang puso. Isang mahinang pag-iyak. Nagigising na si Mi at napagtantong mag-isa lang siya. Kasabay nito narinig niya ang papalapit na tunog ng mga mamahaling sapatos na katad sa makintab na sahig. Ang mga yapak ni Richard Vergara. Naipit si Angelica. Sa isang panig ang kanyang anak na umiiyak at nakakulong sa loob ng silid. Sa kabilang panig ang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Wala siyang matakbuhan. Wala siyang mahinga ng tulong. Sa gitna ng tahimik at marangyang hallway, nang ika-20 palapag si Angelica ay nag-iisang nakaharap sa bangungot na siya mismo ang lumikha. Ang mga yapak ni Richard Vergara ay parang mabibigat na martilyong pumupukpok sa sahig, papalapit ng papalapit. Bawat hakbang ay tila isang segundong binabawas sa buhay ni Angelica. Nanginginig ang kanyang mga labi at ang mga luha ay nagbabadyang bumagsak. "Mia, anak." Hikbi niya habang desperadong kinakalampag ang nakalock na pinto ng utility room.
nang biglang bumukas ang pinto ng katabing silid pahingahan. Iniluwan nito ang isang cleaning cart na sinusundan ng isang babaeng nasa mga 60 anyos. Ang uniforme nito'y plansado pa rin kahit 10 oras na ng gabi. Ang kanyang muka ay may mga guhit na ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang mahinahong pangunawa. Siya si Aling Remedios, ang pinakamatagal na janitress sa buong gusali. Angelica, anong nangyayari sa'yo, iha? Para kang nakakita ng multo. Mahinang tanong ni Aling Remedios, ngunit ang kanyang boses ay napuno ng pag-aalala nang makita ang itsura ni Angelica. Aling Remedios, tulong po. Halos pabulong na, sabi ni Angelica, ang bawat salita ay nabibiyak sa pagitan ng mga hikbi. Yung anak ko po, nasa loob. Nakalock. Ang mga mata ni Aling Remedios ay nanlaki sa gulat. Ano paanong? Hindi ko po sinasadya. Wala po akong mapag-iwanan. At parating na po si Mr. Vergara. Paliwanag ni Angelica habang nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Hindi na nagtanong pa si Aling Remedios. Nakita niya ang purong takot at pagmamahal ng isang ina sa mga mata ni Angelica. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na bungkos ng mga susi. Mabilis niyang isinalpak ang isa sa mga ito, ang master key sa seradura. Isang marahang tunog ng pag-click ang narinig at ang pinto ay bumukas. Ang bumungad sa kanila ay si Mia. Nakaupo sa sahig, ang muka ay basang-basa ng luha. Ang maliliit nitong kamay ay nakakuyom at ang katawan nito'y nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Mama, sigaw ng bata, iniunat ang mga braso. Parang isang kidlat na kumilos si Angelica. Binuhat niya ang anak at niyakap ito nang napakahigpit na tila nais niyang ipasok ito pabalik sa kanyang sinapupunan kung saan ito ligtas. Patawad, anak. Nandito na si Mama. Shh! Tahan na. Paulit-ulit niyang bulong habang hinahalikan ang bawat sulok ng mukha ng kanyang anak. Huminahon ka, iha, sabi ni Aling Remedios. Hinahaplos ang likod ni Angelica. Naiintindihan ko. Minsan kailangan nating gawin ang mga bagay na hindi dapat para lang mabuhay. Pero paano po ito? Tanong ni Angelica. Ang boses ay nanginginig pa rin. Narito na ang mga boss. Hindi ko pwedeng iwanan ang trabaho ko, pero hindi ko rin pwedeng iwan si Mia. Nag-isip sandali si Aling Remedios. Doon tayo sa pantry. Desisyon niya. Katabi lang iyon ng boardroom. Ako ang magbabantay sa kanya habang tinatapos mo ang paglilinis. Hindi iyon nilalak. Basta mananahimik tayo. Walang ibang pagpipilian si Angelica. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit habang maingat nilang dinala si Mia sa pantry. Ito ay isang maliit na silid na may lababo, microwave at mga kabinet ng kape at asukal. Umupo si Aling Remedios sa isang silya sa sulok, kinandong si Mia at binigyan ito ng 2 takip ng bote para paglaruan. Samantala, sa loob ng boardroom, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Richard Vergara ay nakaupo sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Sa paligid niya, ang mga direktor ng kumpanya ay pawis na pawis kahit na malamig ang aircon. 2 million pesos, Jason. Explain it to me. Malamig na utos ni Richard. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Jason Vergara, ay nerbyosong pinunasan ng kanyang noo. Ang kanyang mamahaling suit ay tila hindi bumagay sa kanyang balisang kilos. Kuya, I told you I don't know anything about it. Baka may nag-hack sa system. Baka may nanabutahe sa akin? Nanabutahe. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Richard. O baka naman, may pinunduhan kang bagong investment. Isang bagong sports car marahil. O baka isang bagong babae. That's unfair. Sigaw ni Jason biglang tumayo. You always suspect me. Palagi mo na lang akong pinag-iisipan ng masama. Sa loob ng pantry, narinig ni Mia ang malakas na sigaw. Itinigil niya ang paglalaro sa mga takip. Ang kanyang mga mata na puno ng kuryosidad ay napako sa pinto.
Bahagya itong nakaawang at isang manipis na sinag ng liwanag ang tumatagos. Mula sa kabilang silid, dahan-dahan bumaba siya sa kandungan ni Aling Remedios na nooy bahagyang idinlip dahil sa pagod. Gumapang si Mia sa sahig, ang kanyang maliit na katawan ay gumagalaw ng walang ingay. Para sa isang bata, ang siwang sa pinto ay isang paanyaya sa isang bagong mundo. Itinulak niya ito gamit ang kanyang maliit na kamay. Bumukas ito ng mas malaki. Sa ilalim ng malaking mesa, nakita niya ang isang madilim na espasyo, parang isang kuweba na puno ng mga paa na nakasuot ng makintab na sapatos. Paborito ni Mia ang mga kuweba. Walang nakapansin sa kanya. Ang lahat ay nakatutok sa nag-aalab na pagtatalo ng magkapatid na Vergara. Gumapang si Mia sa ilalim ng mesa, isang maliit na anino, sa gitna ng malalaking problema ng mga matatanda. "I have had enough of your excuses, Jason." Dumagundong ang boses ni Richard. "I want the truth now, or I swear, the truth." "The truth is you've always been jealous of me." Ganting sigaw ni Jason habang palingalinga sa silid. "Dahil ako ang paborito ni Dad, dahil ako ang marunong mag-enjoy sa buhay, hindi tulad mo na parang robot." Sa kanyang paglalakad, pabalik-balik, bigla siyang natalisod sa isang bagay na malambot. Napatingin siya sa ibaba. Isang bata. Isang maliit na batang babae na may magugulong kulot at malalaking maitim na mata ang nakatingala sa kanya, takot na takot. "Anong to?" Bulalas ni Jason, ang kanyang muka ay nagpakita ng purong pagkadiri. Umurong siya na para bang isang ipis ang kanyang nakita at hindi isang inosenteng bata. Si Mia na nakaramdam ng panganib mula sa malakas at magaspang na boses ng lalaki ay nagsimulang manginig. Gusto niyang umiyak. "Umalis ka nga rito," inis na sabi ni Jason. Ikinumpas niya ang kanyang paa malapit sa bata. Hindi para sipain, ngunit sapat na para itaboy ito, palayo na parang isang hayop. Alis. Sa pagkakataong yon, isang malakas na iyak ng takot ang pinakawalan ni Mia. Umiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na naramdaman niya mula sa lalaking yon. Kasabay ng kanyang pag-iyak, bumukas ng malakas ang pinto ng pantry. Pumasok si Angelica na parang isang nag-aalab na bagyo. Narinig niya ang iyak ng kanyang anak. Wala na siyang pakialam kung matanggal siya sa trabaho. Wala siyang pakialam sa mga directors. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang umiiyak na anak at si Jason Vergara na tinataboy ito. "Huwag mong hawakan ang anak ko." Sigaw niya, isiyasigaw. At sa isang mabilis na kilos ay dinampot niya si Mia mula sa sahig. Niyakap niya ito nang mahigpit, ang puso niya'y dumudugo para sa kanyang anak. Natigilan si Jason. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng mas matinding galit. "Ikaw," dumura siya ng mga salita. "Ang gold digger, sinusundan mo ba ako? Anong ginagawa mo rito? At sinong batang yan?" Tiningnan siya ni Angelica nang diretso sa mata. Ang mga luha ng galit at sakit ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. "Hindi mo ba talaga nakikilala ang sarili mong anak, Jason?" Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong boardroom. Ang lahat ng mga direktor ay napanganga. Tumawa si Jason, isang tawang walang kagalakan. "Anak ha? Huwag mo akong lokohin, Angelica. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ko anak yan. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Ginawa mo yan para lang makakuha ng pera sa akin. Nangako ka." Sumbat ni Angelica, ang kanyang boses ay basag na. "Nangako kang pananagutan mo kami, pero kinabukasan nawala ka na lang na parang bula mo." Habang ang lahat ay nakatayo na, parang mga estatwa na natiling nakaupo, si Richard Vergara sa kanyang silya. Pinapanood niya ang lahat, ang bawat salita, ang bawat kilos. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang agila. Sinusuri ang bawat detalye at sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses
ay hindi malakas, ngunit tumagos ito sa ingay at kaguluhan na parang isang piraso ng yelo. Jason, utos niya. Tingnan mong mabuti ang bata. Ang utos ni Richard Vergara ay parang isang malakas na hampas ng hangin na nagpatigil sa lahat. Maging si Jason na kanina'y puno ng pagmamataas at galit ay tila natigilan. Napilitan siyang sundin ang titig ng kanyang kapatid, isang titig na walang sino man sa kumpanya ang kayang suwayin. Dahan-dahan ibinaling ni Jason ang kanyang tingin kay Mia. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito tiningnan bilang isang peste, kundi bilang isang ebidensya. Pinagmasdan niya ang maliliit na kulot na buhok, ang hugis ng ilong, ang manipis na kurba ng mga labi. Habang tumatagal ang kanyang pagtitig, unti-unting nawala ang pagkukunwari sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng pagkabigla at pagkatapos ng isang bakas ng takot, mayroong isang bagay sa bata, isang pamilyar na itsura na hindi niya maaring itanggi. Ito ay tulad ng pagtingin sa isang lumang litrato niya noong siya ay sanggol pa lamang. Sa kandungan ni Angelica, tumahan na sa pag-iyak si Mia. Ang maliliit niyang mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay napalitan ito ng kuryosidad. Tiningnan niya ang lahat ng mga lalaking nakapaligid sa kanila, mga mukhang galit-gulat at naguguluhan. Ngunit isa lang ang nakakuha ng kanyang pansin, ang lalaki sa dulo ng mesa. Ang lalaking hindi sumisigaw, ang lalaking tahimik lamang na nakamasid. Mayroong isang kakaibang kalungkutan sa mga mata nito, isang kalaliman na tila naiintindihan kahit ng isang paslit na tulad niya. Para kay Mia ang katahimikang iyon ay nangangahulugan ng kaligtasan. Sa isang kilos na walang sino mang inaasahan, itinaas ni Mia ang kanyang maliliit na braso. Hindi patungo kay Jason, hindi patungo kay Angelica, kundi patungo kay Richard. Isang kolektibong paghinga ang naririnig sa buong silid. Si Angelica mismo ay nagulat. Mia anak! Sinubukan niyang ibaba ang mga braso ng bata, ngunit iginiit ni Mia ang kanyang gusto, bahagyang umuungol na parang nagmamakaawa. Isang bagay ang kumilos sa loob ni Richard Vergara. Isang bagay na matagal nang natutulog na akala niya'y patay na. Sa loob ng 5 taon pagkatapos mamatay ng kanyang sariling anak, wala siyang naramdamang kahit ano, maliban sa lamig at galit. Ngunit ang munting batang ito, na may mga matang puno ng luha, ay tila tumagos sa pader ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Dahan-dahan tumayo si Richard. Ang bawat kilos niya ay may bigat at awtoridad. Lumakad siya palapit kay Angelica. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bata. Nang makarating siya sa harap nila, tumingin siya kay Angelica na para bang humihingi ng permiso. Pwede ba? Tanong niya, ang boses niya ay mas mahina at mas malumanay kaysa kanina. Napatango na lang si Angelica, tuliro pa rin sa mga nangyayari. Maingat na kinuha ni Richard si Mia. Ang kanyang mga braso na sanay sa pagpirma ng mga kontrata at pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya ay naging napakalambot at maingat. Inaasahan niyang iiyak ang bata, tulad ng ginagawa ng ibang mga sanggol kapag binuhat ng estranghero. Ngunit hindi. Sa halip ipinulupot ni Mia ang kanyang maliliit na braso sa leeg ni Richard. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa balikat nito at huminga ng malalim na parang sa wakas ay nakahanap siya ng isang ligtas na kanlungan. Habang kumikilos ang bata, para maging mas komportable, bahagyang nahawi ang buhok sa kanyang batok. At doon nakita ito ni Richard. Isang maliit na marka sa balat sa mismong dulo ng batok kung saan nagsisimula ang gulugod. Isang balat na hugis V. Ang mundo ay tila huminto para kay Richard. Binitawan niya ang lahat ng iniisip, ang nawawalang pera, ang sinungaling na kapatid, ang iskandalo sa boardroom. Ang tanging nakita niya ay ang markang iyon. Isang marka na napakapamilyar sa kanya. Nanginig ang kanyang mga kamay. Gamit ang isang daliri, marahan niyang hinawi pa ang buhok ni Mia para makita ito ng mas malinaw. O naroon nga, hindi maipagkakaila.
Sa isang mabilis na kilos, hinila niya pababa ang kwelyo ng kanyang sariling polo. Sa eksaktong parehong lugar, sa kanyang batok, makikita ang isang kaparehong marka. Mas malaki, ngunit parehong-pareho ang hugis, V. Hindi, hindi maaari. Bulong ni Jason mula sa kabilang panig ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ito ang marka ng mga Vergara. Sabi ni Richard ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Hindi na ito malamig at walang pakiramdam. Ito ay puno ng gulat-galit at isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, isang kislap ng pag-asa. Ang marka na tanging mga lalaking may direktang dugo ng Vergara ang nagtataglay. Nasa lolo, nasa ama natin, nasa akin, at nasa iyo. Humarap si Richard kay Jason at ang mga mata niya ay nag-aapoy na parang dalawang baga. Alam mo ito, hindi ba, Jason? Hindi ito isang tanong kundi isang akusasyon. Alam mo ang posibilidad? Kaya ka tumakbo. Kaya mo siya itinanggi. Kaya mo sila tinalikuran. Hindi nagkataon lang yan. Desperadong katwiran ni Jason, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas, walang paninindigan. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Richard, ang kanyang boses ay dumagundong sa buong silid dahilan para bahagyang magulat si Mia sa kanyang mga braso. Agad niyang hinaplos ang likod ng bata para pakalmahin ito. Pinalayas mo ang sarili mong anak. Patuloy ni Richard, ang bawat salita ay parang isang latigo. Hinayaan mo siyang magdusa sa kahirapan habang nilulustay mo ang pera ng kumpanyang ito. Tinawag mo siyang gold digger. Tumingin siya kay Angelica na ngayon ay tahimik na umiiyak, dahan-dahang nauunawaan ng lahat. At hinamak mo ang ina niya dahil isa kang duwag. Sa puntong yon, alam ni Jason na tapos na ang laro. Wala nang lusot. Wala nang kasinungalingan. Ang katotohanan ay nasa mga braso mismo ng kanyang kapatid. Bumaling si Richard sa security na nakatayo sa may pinto. Ilabas niyo si Mr. Jason Vergara sa gusaling ito. Simula ngayon, hindi na siya bahagi ng Vergara Corporation. Richard, hindi mo pwedeng gawin to sa akin, kapatid mo ako. Pagmamakaawa ni Jason habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya. Wala na akong kapatid na duwag at sinungaling. Malamig na sagot ni Richard, hindi man lang siya nilingon. Nang maisara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang mga direktor ay hindi alam kung saan titingin. Si Angelica ay nakatayo lang doon nanginginig, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Bumaling sa kanya si Richard, ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng bahagya habang nakatingin siya kay Mia na payapang nakasandal sa kanyang balikat. Pagkatapos ay tiningnan niya si Angelica ng diretso sa mata. Ang kanyang susunod na mga salita ay hindi isang mungkahi o isang pakiusap. Ito ay isang utos na may bigat at katiyakan na hindi matitinag. Kunin mo ang mga gamit ninyo. Sabi niya, titira kayo sa bahay ko simula ngayong gabi. Ang biyahe patungo sa tirahan ni Richard Vergara ay isang malabong panaginip para kay Angelica. Ang itim na luxury car ay tahimik na dumudula sa basang kalsada habang si Mia ay mahimbing na natutulog sa mga bisig ng kanyang tiyuhin, payapa at walang kamalay-malay na ang kanilang mundo ay nagbago na magpakailanman. Nang bumukas ang dambuhalang mga bakal na tarangkahan, ang bumungad kay Angelica ay hindi isang bahay, kundi isang palasyo. Ang driveway na mas mahaba pa sa buong eskinita kung saan sila pinalayas ay napapalibutan ng perpektong pagkakagupit ng mga halaman at matatayog na puno. Sa dulo nito, nakatayo ang isang mansyon na may mga ilaw na kumikinang na parang mga bituin sa gitna ng madilim na gabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa solidong nara. Agad itong binuksan ng dalawang unipormadong katulong. Sinalubong sila ng isang mayordoma,
Isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at isang seryosong mukha. Magandang gabi, Sir Richard Batinito, bahagyang yumuko. Ihanda mo ang rose sweet Manang Letty at pakidala ng maligamgam na gatas at biskwit. Utos ni Richard ang boses niya ay bumalik sa pagiging CEO, sanay na magbigay ng direktiba. Pumasok si Angelica sa loob at pakiramdam niya ay nilamon siya ng isang ibang dimensyon. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab na sumasalamin sa liwanag mula sa isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa itaas na parang isang nagyelong talon ng mga diamante. Ang hangin ay amoy lemon at sariwang bulaklak, isang amoy na napakalayo sa amoy ng basang lupa at basura sa dati nilang tirahan. Dito po, sabi ni Manang Letty habang ginagabayan sila sa isang malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang ni Angelica sa malambot na carpet ay tila nag-iiwan ng dumi kahit na malinis naman ang kanyang mga sapatos. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang impostor sa sagradong lugar na ito. Pumasok sa kanyang isip ang mga salita, isang gintong hawla. Maganda ngunit isang kulungan pa rin. Ang rose suite ay hindi isang simpleng silid. Ito ay mas malaki pa sa buong apartment na inuupahan nila noon. Mayroon itong sariling sala, isang walk-in closet, at isang banyong gawa sa marmol na may bathtub na kasing laki ng kanyang lumang kama. Sa gitna ng kwarto ay isang king-size bed na may napakaraming unan na tila nag-aanyayang malunod sa lambot. Maingat na inihiga ni Richard si Mia sa kama. Agad na lumubog ang maliit na katawan ng bata sa malambot na kutsyon. Magpapahinga na ako, sabi ni Richard, tila hindi komportable sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Manang Letty. Darating bukas ng umaga ang mga bagong damit at gamit para sa inyo. At pagkasabi niyoon, tumalikod na siya at umalis. Naiwan si Angelica na nakatayo sa gitna ng silid, yakap ang sarili. Tiningnan niya ang natutulog na anak, pagkatapos ay ang marangyang paligid. Ito na ang bago nilang buhay. Isang buhay na may kaligtasan, may pagkain sa mesa, at may malambot na higaan. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas lalo siyang nalulunod? Kinabukasan nagising si Angelica sa sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintanang salamin. Ang tanawin sa labas ay isang hardin na puno ng mga rosas. Sa tabi ng kama, nakahanda na ang isang trolley na may almusal. Sa loob ng closet nakasabit na ang mga bagong damit na may mga tatak pa mga damit na ang presyo ng isa ay katumbas na ng isang buwan niyang sahod. Sinubukan niyang ngumiti, sinubukan niyang maging masaya. Ngunit isang mabigat na damdamin ng utang na loob ang dumagan sa kanyang puso. Pagkatapos mag-almusal sa silid, nagpa siyang bumaba. Kasama si Mia. Naabutan niya si Richard sa dining hall, umiinom ng kape, habang nagbabasa ng dyaryo. Ang hapagkainan ay napakahaba na kayang maglaman ng 20 tao. Napakaraming kubyerto sa tabi ng kanyang plato at hindi niya alam kung alin ang unang gagamitin. Magandang umaga. Bati ni Richard, ibinaba ang dyaryo. May isang bahagyang ngiti sa kanyang labi nang makita si Mia na masayang kumakaway sa kanya. Magandang umaga rin po. Mahinang sagot ni Angelica. Nagsisimula pa lang silang kumain ng isang malakas at matinis na boses ang pumuno sa silid. Ricardo, anong kababalaghan itong nabalitaan ko na pinalayas mo ang sarili mong kapatid? Isang babae ang pumasok na may awtoridad na tila pag-aari niya ang buong mansyon. Nakasuot ito ng isang plansadong puting bestida na papalibutan ng mga perlas sa kanyang leeg at mga tainga. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa matatalim niyang mga mata. Si Imelda Vergara, ang kapatid ng kanilang yumaong ama, ang matriarka ng kanilang angkan. Hindi pinansin ni Imelda si Angelica. Dumiretso siya kay Richard at tiningnan ito ng masama. Nasisiraan ka na ba ng bait?
ipagkalat sa buong kumpanya ang dumi ng sarili nating pamilya. Tita Imelda, this is a private matter. Kalmadong sagot ni Richard. Noon lamang ibinaling ni Imelda ang kanyang tingin kay Angelica. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Para siyang tumitingin sa isang insekto na naligaw sa kanyang mamahaling pagkain. So ito pala, sabi ni Imelda, ang bawat salita ay may bahid ng pangiinsulto. Ang babaeng dahilan ng lahat ng ito. Umupo siya sa tapat ni Angelica. Hiya, saan ka ba nakapagtapos? Natigilan si Angelica. High school lang po, sagot niya. Isang halos hindi mahahalata, ngunit mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. At ang mga magulang mo, anong trabaho nila? Wala na po sila. Magsasaka po sila sa probinsya. Sagot ni Angelica, ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ganoon ba? Sabi ni Imelda, kinuha ang isang tasa ng tsa. Richard, alam mo ba kung gaano kahalaga ang pangalan ng mga Vergara? Pinaghirapan niyan ng lolo mo ng ama mo. At ngayon dahil sa isang pagkakamali, hahayaan mong madungisan ang lahat. She is the mother of my niece, tita, and Mia is a Vergara, mariing sabi ni Richard. Tumawa si Imelda, isang tawang malamig at walang saya. Isang Vergara na lumaki sa squatters area. Isang Vergara na ang ina ay hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Para kang nagpasok ng isang ahas sa tahanan mo, Richard. Sisirain niya ang reputasyon na matagal nating iningatan. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Angelica. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Naramdaman niyang nanliit siya, naging isang maliit na tuldok sa malawak na silid na yon. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig. Sa sobrang kahihiyan at galit na namuo sa kanyang dibdib, hindi niya namalayang humina ang pagkakahawak niya sa kanyang kubyertos. Isang pilak na tinidor ang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Isang matinis na kalansing ng pilak sa marmol ang bumasag sa tensyonadong katahimikan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Lahat ng mga mata, ang galit na mga mata ni Imelda, ang nag-aalalang mga mata ni Richard, at ang mausisang mga mata ng mga katulong na nakatayo sa gilid ay napako sa kanya. Nakatitig lang si Angelica sa tinidor na nasa sahig. Ang mukha niya ay nag-aapoy sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, mas gugustuhin pa niyang bumalik sa eskinita kung saan sila pinalayas kaysa manatili sa gintong hawla na yon. Pagkatapos ng nakakahiyang agahan, kasama si Imelda, ilang araw na nagkulong si Angelica sa kanilang suite. Ang bawat pagkaing inihahain sa kanya ay tila lason at ang bawat marangyang kasuotan ay parang isang kostiyum na lalong nagpapatingkad sa katotohanang hindi siya kabilang doon. Si Richard ay abala sa trabaho, sinusubukang ayusin ang pinsalang idinulot ng biglaang pagpapatalsik kay Jason. Ang mansyon sa kabila ng laki nito ay naging napakatahimik at malungkot. Isang hapon kumatok si Richard sa kanyang pinto. Angelica, lumabas tayo. Sabi niya, ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Kailangan ni Mia ng mga bagong laruan at kailangan mo rin ng sariwang hangin. Nag-aalangan man ay pumayag si Angelica. Pakiramdam niya ay kailangan niya talagang makalabas sa gintong hawla na yon kahit saglit lang. Dinala sila ng driver sa isang high-end na mall sa Greenbelt, isang lugar na sa mga magazine lang niya nakikita. Pumasok sila sa isang mamahaling toy store at si Mia na ngayon lang nakakita ng napakaraming laruan. Sa isang lugar ay tuwang-tuwang tumakbo-takbo ang kanyang maliliit na halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan. Habang pinapanood ni Angelica ang kanyang anak, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nakita ni Richard ang ngiting iyon
at isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, hindi siya CEO at hindi rin si Angelica, isang hamak na janitress. Sila ay dalawang taong masayang pinapanood ang isang batang naglalaro. Pumili ka ng kahit anong gusto mo para sa kanya, sabi ni Richard. Walang limitasyon. Naku, wag po Sir Richard. Kahit itong maliit na manika lang ay sapat na. Nahihiyang sagot ni Angelica. Richard, just Richard, pagtatama niya. At hindi ako tumatanggap ng hindi bilang sagot. Habang abala sila sa pamimili, isang boses ng babae matamis, ngunit may pahiwatig ng bakal ang tumawag mula sa kanilang likuran. Richard, what a surprise to see you here. Humarap sila. Isang napakagandang babae ang nakatayo roon. Nakasuot ito ng isang eleganteng business suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaribond at ang kanyang ngiti ay nakakasilaw ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Siya si Bianca Reyes, isang kilalang negosyante at tulad ng malalaman ni Angelica, ang dating kasintahan ni Richard. Bianca? Bati ni Richard ang kanyang ngamang ngiti ay bahagyang nawala. Anong ginagawa mo rito? Buying a gift for my godson. Sagot ni Bianca, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Richard patungo kay Angelica at pagkatapos ay kay Mia. Sinuri niya si Angelica mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring tingin na nagparamdam kay Angelica na siya ay isang murang produkto sa isang estante ng mga mamahaling bagay. And who is this lovely lady and this adorable child? Tanong ni Bianca, ang kanyang tono ay tila pala kaibigan. This is Angelica and her daughter Mia. Pakilala ni Richard tila nag-aalangan. Mia is my niece. Ang mga mata ni Bianca ay bahagyang nanlaki sa gulat, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang perpektong nangiti. Oh, I see. Ang pamangkin mo mula kay Jason. Tama ba, I heard sa rumors? Lumapit siya kay Mia at lumuhod para maging kapantay nito. Hello, sweetie. You are so beautiful. Mula sa kanyang Hermes bag, kumuha si Bianca ng isang maliit na kahon. Sakto, may dala akong regalo. Inabot niya ito kay Angelica, isang mamahaling silver na bracelet na may maliit na V na charm. Para sa kanya. Welcome to the family, Mia. Ang kilos ay tila napakabait, ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya nito ay may pahiwatig ng pag-aari na para bang si Bianca ang nagbibigay ng basbas sa pagpasok ni Mia sa pamilya. Salamat po. Nauutal na, sabi ni Angelica. Tumayo si Bianca at muling hinarap si Richard. We should have dinner sometime, Richard. We need to talk about the new partnership. May mga bagay na kailangan nating linawin. Ang paraan ng pagbigkas niya sa bagay ay tila may mas malalim na kahulugan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Angelica. It was nice meeting you, Angelica. Alam mo, kailangang masanay ang mga bata sa pamilyang Vergara sa mga pinakamagagandang bagay mula pagkabata. It's all about maintaining a certain standard. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal, isang paalala sa agwat ng kanilang mga mundo. I'm sure Richard will teach you all about that. At sa isang huling matamis na ngiti, tumalikod na si Bianca at umalis, nag-iwan ng isang bakas ng mamahaling pabango at isang hindi komportabling katahimikan na wala ang kagalakan sa pamimili. Nagbayad si Richard para sa isang bundok ng mga laruan at mabilis silang umuwi. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Si Angelica ay nakatingin lang sa labas ng bintana, yakap ang kahon ng silver na bracelet. Ang malamig na metal ay tila sumusunog sa kanyang balat. Gabi na. Pagkatapos patulugin si Mia, lumabas si Angelica sa balkonahe ng kanyang silid para magpahangin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa mga emosyong hindi niya masabi. Pakiramdam niya ay isa siyang basurahan na pilit na inilagay sa isang glass museum. Kahit anong gawin niya, hindi siya nababagay.
Mula sa ibaba, narinig niya ang boses ni Richard na may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang boses nito ay malinaw sa katahimikan ng gabi. Bianca, stop it. Yes, she's living here. No, it's not what you think. It's complicated. I'm just protecting her and the child. Mayroong isang mahabang katahimikan. Look, I can't talk about this right now. Narinig ni Angelica ang boses ni Bianca mula sa telepono. Kahit hindi malinaw ang mga salita, ang tono nito ay mapilit. At pagkatapos, narinig niya ang isang pangungusap mula kay Richard na tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. She's just the mother of my niece Bianca. That's all she is. Isang malamig na katotohanan ang gumising kay Angelica. Iyon lang ang tingin sa kanya ni Richard, ang ina ng kanyang pamangkin. Isang responsibilidad, isang komplikasyon, hindi isang tao na may sariling damdamin at pangarap, kundi isang problema na kailangan niyang solusyonan. Dahan-dahan pumasok siya pabalik sa silid, isinara ang pinto ng balkonahe at pinatay ang tunog ng kanilang pag-uusap. Humiga siya sa tabi ng kanyang natutulog na anak. Sa gitna ng malambot na kama at mamahaling kumot, naramdaman ni Angelica ang isang lamig na mas matindi pa kaysa sa gabing pinalaya sila sa kanilang tahanan. Inakap niya si Mia ng mahigpit. Tayo lang dalawa, anak. Bulong niya sa natutulog na bata. Sa huli tayo lang talaga. Ang gintong hawla ay ibiglang naging mas masikip at ang mga pader nito ay tila gawa sa yelo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang mabigat at pinipigilang tensyon. Si Angelica ay mas naging tahimik at malayo. Itinuon niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga kay Mia, gumagawa ng isang maliit na mundo para sa kanilang dalawa sa loob ng malawak na mansyon. Pinilit niyang iwasan si Richard hanggat maaari sumasagot lamang kapag tinatanong at palaging nagpapaalam na aakyat na sa kanilang silid pagkatapos ng hapunan. Napansin ni Richard ang pagbabago. Nawala na ang bahagyang kislap sa mga mata ni Angelica na nakita niya sa toy store. Bumalik ito sa pagiging isang anino, isang babaeng tila laging handang tumakbo. Gusto niya itong tanungin, ngunit paano? Anong sasabihin niya? Ang agwat sa pagitan nila ay hindi lang tungkol sa pera o katayuan sa buhay. Ito ay isang pader ng mga hindi masabi at hindi maipaliwanag na damdamin. Ngunit ang huwad na kapayapaan ay biglang winasak hindi sa loob ng mansyon, kundi sa labas. Si Jason Vergara na puno ng galit at kahihiyan, matapos patalsikin ay hindi basta-bastang susuko. Inupahan niya ang serbisyo ng isang kilalang abogado na sanay sa maruruming laro at naghanda para sa kanyang paghihiganti. Isang umaga habang nag-aalmusal, inabot ni Manang Letty ang dyaryo kay Richard. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir Richard, tingin ko po kailangan ninyong makita ito. Nasa front page ng isang sikat na tabloid, mas malaki pa sa balita tungkol sa ekonomiya ang isang litrato ni Angelica. Ito ay isang candid shot kuha marahil noong namamalengke pa siya, ang kanyang damit ay simple at ang kanyang mukha ay pagod. Sa tabi nito ay isang larawan ni Jason na kangiti at mukhang kaawa-awa. Ang headline ay sumisigaw, "Janitress ginamit ang anak para mang-blackmail sa isang bilyonaryong tagapagmana." Nanigas si Richard. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa dyaryo, halos mapunit ito. Binasa niya ang artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan na binaluktot para palabasin si Jason na biktima at si Angelica na isang desperada at tusong babae. Ayon sa isang malapit na source, sulat sa artikulo, matagal nang hinahabol ni Angelica si Mr. Jason Vergara. Nang hindi niya makuha ang gusto niya, gumawa siya ng paraan para mabuntis at gamitin ang bata bilang alas. Ngayon, sa tulong ng nakatatandang kapatid ni Mr. Vergara, nakatira na siya sa mansyon ng mga Vergara, tinatamasa ang isang buhay
na hindi para sa kanya. Walang hiya, mariing bulong ni Richard. Sir, nag-aalalang tanong ni Angelica na napansin ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Itinago ni Richard ang dyaryo. Wala ito. Huwag mong pansinin, sabi niya. Ngunit huli na. Nakita na ni Angelica ang sarili niyang larawan. Kinabukasan lumala ang sitwasyon. Ipinag-utos ni Richard na walang dyaryo o magasin na papapasukin sa mansyon at bawal buksan ang TV sa mga news channel. Ngunit hindi niya kayang pigilan ang mundo sa labas. Kailangan ni Angelica na pumunta sa isang botika para bilhin ang gamot ni Mia para sa hika isang bagay na siya lang ang nakakaalam ng eksaktong brand. Sa kabila ng pag-aalok ni Richard na ipabili na lang, nagpumilit siya. Gusto niyang gawin ang isang bagay na normal, isang bagay na pamilyar. Sinamahan siya ng driver ng pamilya. Paglabas niya ng botika, nagulat siya sa dami ng mga taong nakatingin sa kanya, nagbubulungan. At pagkatapos, may nakakilala sa kanya. Hindi ba yan yung babae sa dyaryo? Sigaw ng isang babae sa isang iglap na palibutan na siya. Mga reporter na may dalang kamera at mikropono ay biglang nagsulputan mula sa kung saan. Miss Angelica, totoo po ba na pineperahan niyo lang ang mga Vergara? Magkano ang hinihingi niyo para iwanan sila? Totoo bang hindi ka sigurado kung si Jason Vergara nga ang ama ng anak mo? Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay sumisilaw sa kanyang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit ang paper bag na naglalaman ng gamot ni Mia na tila ito ang kanyang tanging panangga. Paparaanin niyo po ako. Pakiusap niya ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan siyang protektahan ng driver ngunit napakarami nila. Sa gitna ng kaguluhan, isang reporter ang agresibong inilapit ang mikropono sa kanyang mukha. Sagutin mo kami, isa ka bang gold digger? Napaatras si Angelica na takot at nalito. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Gusto niyang sumigaw ngunit walang boses na lumalabas. At sa gitna ng damdong na yon, isang bagay ang lumipad mula sa kung saan. Isang malansang amoy ang biglang kumalat sa hangin. Isang basag na itlog ang malagkit na likido at basag na shell nito ay tumama sa kanyang balikat, dumudungis sa kanyang damit. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao na sinundan ng mas maraming flash ng kamera. Natigilan si Angelica, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kahihiyan. Ang pagiging inaakusahan ay isa, ngunit ang pagiging pisikal na binastos sa harap ng publiko ay ibang klase ng sakit. Bago pa may makakilos, isang itim na van ang biglang huminto sa kanilang tabi. Mabilis na bumukas ang pinto at dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit ang bumaba. Ito ang security team ni Richard. Umatras kayo, sigaw ng isa. Mabilis nilang pinalibutan si Angelica, gumawa ng isang harang laban sa mga reporter. Dinala nila siya papasok sa van at mabilis na umalis, iniwan ang nagkakagulong media. Sa loob ng van, tahimik na nakaupo si Angelica, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang balikat ay basa pa rin at malagkit mula sa itlog. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsasalita. Pakiramdam niya ay manhid ang buo niyang katawan. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Pagdating nila sa mansyon, naghihintay si Richard sa may pinto. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng paparating na bagyo. Nang makita niya ang itsura ni Angelica, ang maruming damit, ang walang buhay na mga mata, isang nakakakilabot na galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Lumakad siya papunta kay Angelica. Inalis niya ang kanyang mamahaling Amerikana. At sa harap ng mga katulong at security, maingat niyang ipinatong ito sa mga balikat ni Angelica. Tinatakpan ng dumi na parang isang kalasag na poprotekta sa kanya mula sa buong mundo. Hindi na ito mauulit. Sabi niya, ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng isang nakamamatay na pangako. Sinusumpa ko hindi na ito mauulit.
Naramdaman ni Angelica ang bigat ng Amerikana sa kanyang mga balikat. Amoy pabango ito ni Richard, isang amoy ng kapangyarihan at kaligtasan. At sa unang pagkakataon, sa buong araw na yon, isang mainit na luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang balita tungkol sa insidente sa botika ay kumalat na parang apoy, at ang sumunod na apoy na sumiklab ay sa loob mismo ng mansyon ng mga Vergara. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, isang marangyang kotse ang humarurot papasok sa driveway. Bumaba mula rito si Imelda Vergara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. Hawak ang isang kopya ng tabloid na naglalaman ng mga litrato ng kahihiyan ni Angelica. Pumasok siya sa mansyon na parang isang buhawi, hindi pinapansin ang pagbati ng mga katulong. Natagpuan niya si Angelica sa sala tahimik na pinapatulog si Mia sa kanyang kandungan. "Ikaw, Guardam," sigaw ni Imelda, ang kanyang boses ay matinis at umalingaw sa matataas na kisame. Itinapon niya ang dyaryo sa mesang kape sa harap ni Angelica. Ang larawan ni Angelica na may bahid ng itlog sa balikat ay nakatingala sa kanya. "Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo ang kahihiyang idinulot mo sa pangalan natin." Nagising si Mia sa sigaw at nagsimulang umiyak. Agad na tumayo si Angelica, sinusubukang patahanin ang anak. "Pakiusap po, Tita Imelda. Huwag po kayong maingay." "Huwag maingay." Tumawa si Imelda nang may pang-uuyam. "Ang buong Pilipinas ay pinag-uusapan ang iskandalong ito at gusto mong manahimik ako. Dahil sa iyo ang pangalang Vergara ay naging katatawanan. Pinagmukha mo kaming tanga. Isang pamilya na hindi kayang kontrolin ang isang hamak na babaeng galing sa putikan." Ang mga salita ay tumatagos na parang mga bubog ng salamin. Bawat katulong na nasa paligid ay napahinto sa kanilang ginagawa, nakikinig sa nagaganap na eksena. Naramdaman ni Angelica ang kanilang mga titig puno ng awa at kuryosidad. "Hindi ko po ito ginusto." Mahinang sagot ni Angelica habang hinahaplos ang likod ni Mia. "Wala po akong ginagawang masama." "Walang ginagawang masama." Lumapit si Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ang pagdadala mo pa lang ng sarili mo at ng bastarda mong anak sa pamamahay na ito ay isang malaking kasalanan na dapat ay nanatili ka na lang sa lungga kung saan ka nanggaling." Sa puntong iyon, isang boses ang pumutol sa galit ni Imelda. "That's enough." Si Richard ay nakatayo sa paanan ng hagdan, bihis na para sa opisina, ngunit ang kanyang mukha ay hindi pang negosyo. Ito ay ang mukha ng isang taong handang pumatay. "Umalis ka na sa bahay ko, Tita Imelda." "Richard, kinakampihan mo pa rin ang babaeng ito." Hindi makapaniwalang sabi ni Imelda. Pagkatapos ng lahat ng kahihiyang ito, ang kahihiyan ay hindi dahil sa kanya. Mariing sabi ni Richard habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang kahihiyan ay dahil may mga miyembro ng pamilyang ito, tulad ni Jason, at tulad mo, na mas pinapahalagahan ang pangalan kaysa sa dugo. Ang batang iyan, itinuro niya si Mia, ay dugo ng mga Vergara. At ang babaeng iyan, tumingin siya kay Angelica, ay ang ina niya. At habang nasa pamamahay ko sila, poprotektahan ko sila. Ang deklarasyon ni Richard ay nagpainit lalo sa galit ni Imelda. Hindi siya sanay na sinasagot. Humarap siyang muli kay Angelica, na ngayon ay nakatayo sa likod ni Richard na parang isang sundalong nagtatago sa likod ng kanyang general. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito," dinuro ni Imelda si Angelica. "Kung hindi ka lang malandi at nagpakatanga sa kapatid niya, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Napakatanga mo. Isang babaeng walang pinag-aralan at walang dangal, isang hamak na." Hindi na napigilan ni Angelica ang sarili. "Pwede niyo po akong laitin," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong lakas. "Pero huwag na huwag ninyong tatawaging pagkakamali
ang pagmamahal ko sa anak ko. At huwag niyo akong tatawaging walang dangal dahil sa kabila ng lahat, pinalaki ko siya mag-isa nang may pagmamahal isang bagay na hindi kailanman nagawa ng pamangkin ninyo. Ang pagsagot ni Angelica ay ang huling gatong sa apoy. Walang hiya sigaw ni Imelda. Itinaas niya ang kanyang kamay na may mga daliring puno ng mamahaling singsing at buong lakas na isinampal sana si Angelica. Ngunit ang sampal ay hindi kailanman dumapo. Isang malakas na kamay ang pumigil dito sa ere. Nahawakan ni Richard ang braso ng kanyang tiyahin, ang pagkakahawak niya ay mahigpit na parang bakal. Sinabi ko ng tama na. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at nakakatakot. Nagpupumigla si Imelda, ngunit mas malakas si Richard. Bitawan mo ako, Ricardo. Walang galang. Habang nagkakagulo sila, isang boses ang narinig mula sa may pintuan. Mukhang may party dito at hindi ako invited. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo roon si Bianca Reyes, nakasuot ng isang makinang na pulang bestida. Ang kanyang muka ay naglalaro sa isang mapanuyang ngiti. Hawak niya ang isang leather portfolio na para bang may opisyal siyang sadya. Pasensya na kung nakakaabala ako. Mukhang may magandang palabas ang pamilya Vergara. Ang kanyang mga salita ay puno ng sarkasmo at ang kanyang mga mata ay tila nagagalak sa kaguluhang kanyang nasaksihan. Natigilan ang lahat. Ang pagdating ni Bianca ay nagdagdag ng isa pang layer ng kahihiyan sa sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, nang sigawan ni Imelda, ng mahigpit na pagkakahawak ni Richard, ng mapanuyang titig ni Bianca, at ng pag-iyak ng kanyang anak, naramdaman ni Angelica na siya na ang pinakakawawang tao sa mundo. Siya ang sentro ng bagyo. Siya ang dahilan ng lahat ng gulo. Hindi na niya kaya, habang ang atensyon ng lahat ay nakay Bianca, dahan-dahan at walang ingay tumalikod si Angelica. Binitbit niya si Mia na ngayon ay humihikbi na lang sa kanyang balikat. Umakyat siya sa hagdan, ang bawat hakbang ay mabigat na parang may pasan siyang krus. Pumasok siya sa kanilang suite at isinara ang pinto. Binuksan niya ang walk-in closet. Mula sa ilalim ng mga mamahaling damit, kinuha niya ang isang maliit at lumang bag. Ito ang tanging bagay na dinala niya mula sa dati nilang buhay. Binuksan niya ito at nagsimulang ilagay sa loob ang iilang gamit ni Mia na may sentimental na halaga, ang kupas na teddy bear, ang unang pares ng sapatos nito, at ang kumot na binalot niya rito noong gabing pinalayas sila. Aalis na siya. Aalis na sila. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na ito kung saan ang tanging na idudulot niya ay gulo. Mas gugustuhin pa niyang bumalik sa kahirapan basta't may kapayapaan sila ng kanyang anak. Pagkatapos ng maingay na pag-alis ni Imelda at ng hindi komportabling pagbisita ni Bianca, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Nagpaalam si Richard na pupunta sa opisina, ngunit ang totoo'y nagtungo siya sa kanyang study para mag-isip. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang kontroladong mundo ay gumuho. Ang problema ay hindi na lamang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay naging personal magulo at masakit. Gabi na nang mapansin ni Manang Letty na hindi pa bumababa si Angelica para sa hapunan. Kumatok siya sa pinto ng Rose Suite. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Angelica, ihahanda na ang pagkain. Nang wala pa ring tugon, isang kaba ang gumapang sa dibdib ng matanda. Kinuha niya ang duplicate key at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang silid ay tahimik. Si Mia ay mahimbing na natutulog sa kama. Ngunit si Angelica ay wala roon. Ang nakakuha ng pansin ni Manang Letty ay ang dalawang bag na nakalagay sa tabi ng pinto. Isang luma at maliit na backpack at isang bag na puno ng mga laruan at damit ni Mia. Dali-daling bumaba si Manang Letty at isinumbong ito kay Richard. Isang alon ng takot,
isang emosyon na halos kinalimutan na ni Richard ang biglang bumuhos sa kanya. Mabilis niyang inakyat ang hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Pinasok niya ang silid. Nakita niya ang mga bag, ang ebidensya ng isang tahimik na pag-alis. Agad siyang lumabas, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Sa hardin, sa kusina, saan siya magpupunta? At pagkatapos sa dulo ng mahabang pasilyo, sa ikalawang palapag, may isang pinto na bahagyang nakaawang. Isang pinto na hindi niya binubuksan sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan siyang lumapit. Mula sa loob narinig niya ang isang mahinang hikbi. Pumasok siya. Ang silid ay madilim, ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatagos sa bintana. Ang alikabok ay bahagyang lumulutang sa hangin. Ito ang dating silid ng kanyang anak. Ang mga pader ay kulay rosas pa rin, pinalamutian ng mga sticker ng bituin at buwan. Ang mga laruan ay nakalagay pa rin sa estante na tila naghihintay sa isang batang hindi na babalik. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo sa sahig si Angelica, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa tabi niya ay isang maliit na rocking horse. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay magaspang sa emosyon. Nagulat si Angelica. Pinunasan niya agad ang kanyang mga luha. Pasensya na po. Aalis na po sana kami. Pero nakita kong bukas ang pinto. Pumasok lang po ako saglit. Aalis ulit ni Richard at isang galit na hindi niya maintindihan ang nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng lahat, tatakasan mo lang ang lahat. Tumayo si Angelica, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at determinasyon. Tatakasan, Sir Richard. Hindi po ako tumatakas. Pinapalaya ko po kayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi niyo po responsibilidad ang problema ko. Mula nang dumating kami, puro gulo lang ang idinulot namin sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa pangalan ninyo. Wala akong pakialam sa pangalan. Sigaw ni Richard, isang bagay na ikinagulat nilang dalawa. At responsibilidad ko ito. Si Mia ay pamangkin ko, dugo ko. Si Mia lang po ba? Mapait na tanong ni Angelica. Paano naman ako? Ano po ba ako sa inyo? Ako yung gulo, hindi ba? Ako yung komplikasyon. Ako yung inalang ng pamangkin ninyo. Isang problema na kailangan niyong ayusin para maprotektahan ang kadugo ninyo. Natigilan si Richard. Narinig niya. Narinig niya ang pag-uusap nila ni Bianca. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Hindi ko ito ginusto, Richard. Pagpapatuloy ni Angelica, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan. Hindi ko ginustong mapunta sa mundong ito. Araw-araw pakiramdam ko ay nalulunod ako. Ang mga titig ng tiyahin ninyo ng mga katulong ni Bianca. Para akong isang basurang pilit na isiniksik sa isang kahon ng alahas. Hindi ako nababagay dito. Lumapit si Richard. Hindi iyan totoo. Totoo iyon, giit ni Angelica. At pagod na ako. Pagod na akong maramdamang wala akong kwenta. Pagod na akong ipagtanggol ninyo na parang isa akong kaawa-awang hayop. May dangal pa rin ako, Richard. At mas gugustuhin kong bumalik sa paglilinis ng banyo kaysa manatili dito at maramdaman na isa lang akong pabigat. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Richard nang mas malakas kaysa sa anumang sampal. Nakita niya ang sarili sa salamin ng kanyang sakit, isang lalaking malamig, makapangyarihan at sanay na ayusin ang lahat gamit ang pera at utos. Ngunit hindi niya nakita ang lalaking marunong umintindi. "Huwag kang umalis," sabi ni Richard, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang utos. Ito ay isang pakiusap. Ang kanyang boses ay puno ng isang kahinaan na ikinagulat maging ng sarili niya. Hinawakan niya ang braso ni Angelica. "Pakiusap." "Huwag." "Bakit?" tanong ni Angelica. Ang mga luha ay muling tumutulo sa kanyang mga pisngi. "Bakit niyo kami kailangan dito?" Tumingin si Richard sa paligid ng silid, sa mga laruan, sa kulay rosas na pader sa rocking horse.
At sa wakas, bumigay ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Dahil sa loob ng 5 taon, nagsimula siya ang kanyang boses ay nanginginig. Ang bahay na ito ay hindi isang tahanan, isa itong museo, isang malaking malamig at tahimik na puntod para sa mga alaala ng aking mag-ina. Itinuro niya ang rocking horse. Iyan, paborito yan ni Clarice, ang anak ko. Araw-araw siyang naglalaro dyan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa biglaang pagkakasakit ng kanyang asawa. Ang tungkol sa isang taong pakikipaglaban nito sa cancer. At ang pinakamasakit sa lahat ang aksidente sa sasakyan na sabay na kumuha sa buhay ng kanyang mag-ina habang papunta sila sa ospital para sa isang sesyon ng chemotherapy. 5 taon, Angelica. Sabi niya ang kanyang mga mata ay namumula na rin. 5 taon akong nabuhay na parang isang makina. Gigising magtatrabaho, uuwi sa isang bahay na walang buhay hanggang sa dumating kayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Angelica hanggang sa marinig ko ulit ang tawa ng isang bata sa mga pasilyo nito. Hanggang sa may naamoy akong lutong bahay mula sa kusina. Hanggang sa may isang tao. Hanggang sa may isang taong nag-alala kung kumain na ba ako. Binitawan niya ang braso ni Angelica at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay magaspang. Mula sa taon ng pagtatrabaho, ngunit para kay Richard, ito ang pinakatotoong bagay na nahawakan niya sa loob ng mahabang panahon. Hindi ka isang pabigat. Sabi niya ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ikaw at si Mia, kayo ang buhay. Kayo ang nagbalik ng buhay sa bahay na ito. Sa akin. Kaya pakiusap. Huwag kang umalis. Dahil kailangan kita. Kailangan namin kayo ni Mia. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa loob ng isang silid na puno ng mga multo ng nakaraan, 2 taong wasak ang nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Walang halik, walang yakap. Tanging ang pag-unawa na dumadaloy sa pagitan ng kanilang magkahawak na mga kamay. Nakita ni Angelica ang totoong Richard. Sa unang pagkakataon, hindi ang CEO, hindi ang bilyonaryo, kundi isang amang nagluluksa at isang lalaking nalulunod sa kalungkutan. At naunawaan niya na sa kanilang dalawa, baka hindi lang siya ang nangangailangan ng tulong. Dahan-dahan, tumango siya. Hindi kami aalis. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga alaalang masakit, isang bagong pag-asa ang nagsimulang mabuo. Ang araw ng pagdinig para sa custody case na isinampa ni Jason ay dumating kasabay ng isang madilim at maulap na kalangitan na tila sumasalamin sa bigat ng mga pusong papasok sa korte. Si Angelica ay nakasuot ng isang simpleng bestida na binili ni Richard, ngunit gaano man kaganda ang damit, hindi nito maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Richard ay nakatayo na parang isang pader na bato, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Ang kanilang abogado, si Attorney Salvador, isang matandang lalaki na may matalas na mga mata, ay mahinahong nagpapaliwanag ng mga huling detalye. Sa kabilang panig ng silid, si Jason ay nakaupo, kasama ang kanyang abogado, mukhang kampante. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang suit ay mamahalin. Ngumiti pa siya nang mapanokso sa ilang mga reporter na nasa loob ng courtroom. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Jason ang unang nagpresenta. Ipinakita niya si Jason bilang isang ama na nagsisisi, isang biktima ng manipulasyon na ngayon ay nais lamang itama ang kanyang mga pagkakamali at makasama ang kanyang anak. Naglabas sila ng mga pekeng dokumento at bayarang testigo na nagsasabing si Angelica ay may questionable morals bago pa man niya makilala si Jason. Si Miss Angelica po ay palaging naghahanap ng mayamang lalaki na makakapitan, sabi ng isang babaeng hindi naman kilala ni Angelica. Kwento niya sa amin pangarap niyang makabingwit ng malaking isda. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Angelica.
Naramdaman niya ang titig ng mga tao sa courtroom, ang kanilang mapanghusgang mga mata. Hinawakan ni Richard ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang tinawag nila si Bianca Reyes sa witness stand. Lumakad si Bianca na may kumpiyansa ang kanyang bawat hakbang ay kalkulado. Miss Reyes, bilang isang malapit na kaibigan at business partner ng pamilya Vergara, ano ang iyong obserbasyon sa relasyon ni Mr. Richard Vergara at ni Miss Angelica? Tanong ng abogado ni Jason. Ngumiti si Bianca, isang nangiting puno ng huwad na simpatya. Richard is a very kind man. Masyado siyang mabait to a fault, sabi niya. Dahil sa kanyang kalungkutan, madali siyang maawa sa mga taong nangangailangan. I believe he is just trying to help, but his judgment may be clouded. So sa iyong palagay, mayroon bang di pangkaraniwang relasyon sa pagitan nila na maaring hindi maganda para sa kapakanan ng bata? Nag-atubili si Bianca na parang nag-iisip. I cannot say for sure. Pero I have seen them. They live in the same house, a man and a woman. You can draw your own conclusions. Ang sa akin lang, ang isang bata ay kailangan ng isang stable at moral na kapaligiran. Ang kanyang patotoo, kahit walang direktang akusasyon, ay nagtanim ng isang maruming pagdududa sa isipan ng lahat. Ito ay isang perpektong pag-atake, malinis tuso at nakamamatay. Nang matapos ang panig ni Jason, si Angelica ay halos manghina na. Tila ang buong mundo ay laban sa kanya. Pagkatapos tumayo si Attorney Salvador. Your Honor, we have no more witnesses to present. Kalmado niyang sabi. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Paanong wala, natalo na ba sila? Maging si Angelica ay napatingin kay Richard na may pagkalito. Ngunit si Richard ay nanatiling kalmado. However, pagpapatuloy ni Attorney Salvador, we have one piece of evidence to submit. Naglakad siya papunta sa lamesa ng hukom at nagabot ng isang maliit na USB flash drive. Your Honor, this is a certified authentic voice recording. Hinihiling po namin na iparinig ito sa buong korte. Pumayag ang hukom. Isang court aide ang kumuha ng USB at isinaksak ito sa sound system. Sa una, tanging isang mahinang ingay ng mga baso at tawanan ang maririnig na parang kuha sa isang bar o restaurant. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Jason Vergara. Pre, ang galing ng plano ko, di ba? Sabi ng boses ni Jason bahagyang lasing. Ngayon ako pa ang mukhang biktima. Lahat ng tao kampi sa akin. Isang boses ng isa pang lalaki ang sumagot. Sigurado ka ba dyan, Jassy, baka manalo, yang Angelica? Nandoon si Richard. Tumawa ng malakas si Jason sa recording. Ang tawang iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na courtroom, isang tunog na nakakakilabot at puno ng kayabangan. Si Kuya ha, akala niya matalino siya. Pero ako ang mas tuso. At saka, yung Angelica ta ngayon, isang hamak na janitress lang, isang mahirap na probinsyana. Anong laban niya sa akin? Sa pera ko, sa mga abogado ko. Nanigas si Jason sa kanyang upuan. Ang kulay ng kanyang muka ay nawala, napalitan ng kulay abo. Tiningnan niya ang kanyang abogado, ngunit maging ito ay napanganga sa gulat. Nagpatuloy ang recording. Sa totoo lang, pre. Sabi ni Jason, ang kanyang boses ay naging mas mayabang. Alam ko namang anak ko yung bata. Kamukha ko pero ano pananagutan ko? Ako mag-aasawa ng basurera? No way. Mas madali nang itanggi. Konting pera lang yan para manahimik. Kaso matigasan ang ulo Ayon tinuruan ko ng leksyon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumukpok sa huling pako sa kabaong ni Jason. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagmamataas, ang kanyang kawalan ng puso. Lahat ay nakalantad para marinig ng buong mundo. Pinatay ang recording. Ang hukom ay tumingin kay Jason, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadiri.
Si Bianca Reyes ay dahan-dahang tumayo at tahimik na lumabas ng courtroom. Alam na tapos na ang laro. Ang mga reporter ay galit na nagtitipa sa kanilang mga cellphone, nag-uunahan na ilabas ang balita. Hindi na nagsalita pa si Attorney Salvador. Hinayaan niyang ang ebidensya ang magsalita para sa kanila. Makalipas ang ilang sandali na parang isang kawalang hanggan, nagbaba ng desisyon ang hukom. Based on the evidence presented, particularly the blatant and morally reprehensible admission of Mr. Jason Vergara, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. This court hereby grants Miss Angelica the sole and full custody of the child Mia. Furthermore, I am ordering an investigation into Mr. Vergara for possible perjury and falsification of documents. At inaatasan ko rin si Mr. Vergara na magbayad ng retroactive child support simula nang ipanganak ang bata. Nang marinig ni Angelica ang desisyon, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi ito hikbi ng sakit kundi ng tagumpay at ginhawa. Napayakap siya kay Richard at sa unang pagkakataon, niyakap siya nito pabalik sa harap ng lahat, isang yakap na mahigpit, protektado at puno ng pangako. Natalo si Jason, ngunit higit pa sa pagkatalo sa kaso, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kredibilidad. At habang tinitingnan niya si Angelica at Richard na magkayakap, naunawaan niya na nawala rin sa kanya ang pagkakataong maging bahagi ng isang pamilya. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng mga kamera. Ngunit ngayon, iba na ang ihip ng hangin. Wala nang mga mapanghusgang tanong. Sa halip, ang nakita nila sa mga mata ng mga tao ay simpatya para kay Angelica at paghanga sa kanyang katatagan. Habang naglalakad sila papalayo, hinawakan ni Richard ang kamay ni Angelica at hindi na ito binitiwan. Tapos na ang digmaan. Napanalunan nila hindi lang ang isang kaso, kundi ang karapatan nilang mamuhay ng payapa. Ang mga buwan na sumunod sa paglilitis ay nagdala ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman ni Angelica. Ang mga tabloid na dati kumukutya sa kanya ay ngayon naman siyang ginagawang simbolo ng katatagan at pagiging isang mabuting ina. Si Jason Vergara, matapos mapatunayang nagkasala rin sa kasong estafa na isinampa ni Richard, ay nabangkarote at nawala na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Walang nag-abalang maghanap. Si Bianca Reyes, dahil sa kahihiyang idinulot ng kanyang pagkakasangkot, ay umatras sa lahat ng partnership nila sa Vergara Corporation at lumipat sa ibang bansa. Ang kanyang pangalan ay dahan-dahang kinalimutan. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng mansyon. Isang hapon dumating si Imelda Vergara. Hindi siya dumating na parang isang bagyo, kundi parang isang ambon tahimik at may dalang bigat. Inabutan niya si Angelica sa hardin habang tinuturuan si Mia na magdilig ng mga rosas. Walang pagmamataas sa boses ni Imelda nang siya'y magsalita. Patawad. Simpleng sabi niya. Nabulag ako sa pangalan sa reputasyon. Nakalimutan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Tumingin siya kay Mia na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga binti ni Angelica. Nakalimutan kong ang dugong nananalaytay sa batang yan ay kapareho ng sa akin. Hindi ito isang madamdaming paghingi ng tawad, ngunit para kay Angelica, ito ay sapat na. Tumango siya, isang tahimik na pagtanggap. At mula sa araw na yon, kahit hindi sila naging matalik na magkaibigan, isang uri ng paggalang ang nabuo sa pagitan ng dalawang babae. Linggo-linggo nagpapadala si Imelda ng mga laruan at damit. Para kay Mia ang kanyang tahimik na paraan ng pagbawi. Ang mansyon na dati isang malamig na museo ay tuluyan ng naging isang tahanan. Ang mga pasilyo ay puno na ng mga drawing ni Mia na nakadikit sa pader. Ang amoy ng adobo at sinigang na niluluto ni Angelica ay madalas nang pumapalit sa amoy ng mamahaling air freshener. At si Richard ay nagbago ng husto. Umuuwi na siya ng maaga mula sa opisina
Hindi para magtrabaho pa sa kanyang study, kundi para habulin si Mia sa damuhan. Ang kanyang mga tawa na dati isang pambihirang tunog ay naging pangkaraniwan na. Natutunan niyang magbasa ng mga fairy tale bago matulog si Mia at kahit minsan ay sintonado, natuto na rin siyang kumanta ng mga pambatang awitin. Isang Sabado ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan, ang tatlo ay nasa hardin. Naglatag sila ng isang malaking kumot sa damuhan at nagpipiknik. Si Mia na ngayon ay halos 3 taong gulang na ay masayang tumatakbo para habulin ang mga paru-paro. Si Richard at Angelica ay tahimik na nakaupo pinapanood ang bata. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang magkadikit, isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila. Wala nang sir, wala nang po. Tanging Richard at Angelica na lang. Sa gitna ng pagtakbo natapilok si Mia sa isang nakausling ugat ng puno. Isang maliit na aray ang narinig. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa, 2 pares ng kamay ang sabay na sumalo sa kanya. Sabay na tumakbo sina Richard at Angelica. Ang kanilang mga kamay ay nagkasalubong sa ilalim ng maliit na katawan ni Mia. Napatigil sila, ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa isa't isa. Hindi naman nasaktan si Mia. Sa katunayan, natawa pa siya sa atensyong nakuha niya. Yumakap siya sa leeg ni Richard, pagkatapos ay lumingon at yumakap din sa leeg ni Angelica. Pinagsasama ang dalawa sa isang magulo at masayang grupo ng yakap. Mama Tito Richard, halakhak niya. Sa sandaling iyon, habang magkakayakap silang tatlo sa damuhan at ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang sinag, sa kanilang mga mukha tumingin si Richard kay Angelica. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kalungkutan ay ngayon ay kumikinang sa isang emosyon na mas malalim pa sa pasasalamat. Walang singsing, walang magarbong panunuyo, walang mga salitang kailangan. Ito, bulong ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng isang katiyakan na hindi pa narinig ni Angelica dati. Ito ang tahanan. Isang luha ng purong kaligayahan ang pumatak mula sa mata ni Angelica. Hindi niya ito pinunasan, hinayaan niya lang itong dumaloy. Ngumiti siya, isang nangiting malaya-payapa at puno ng pag-ibig. Hindi niya kailangan ng isang pangako dahil ang pamilyang matagal na niyang pinangarap ay narito na. Hindi ito binuo sa dugo o sa apelyido o sa kayamanan. Binuo ito mula sa mga basag na piraso ng 2 pusong nasaktan na pinagdugtong ng tawa at tiwala ng isang inosenteng bata. Noong gabing iyon, sa Vergara Corporation, pumasok si Angelica bilang isang desperadong ina na nagtatago ng kanyang anak. Ngayon, siya ay si Angelica, ang ilaw ng tahanan ng CEO ng Vergara Corporation at higit sa lahat ang ina ng isang batang Vergara na mamahalin at poprotektahan habang buhay. At kung tatanungin mo silang tatlo kung kailan nagsimula ang kanilang kwento, hindi nila ituturo ang araw ng kasal o ang araw ng paglilitis. Ituturo nila ang isang maulang gabi sa Makati kung saan ang isang matapang na ina ay gumawa ng isang mapanganib na desisyon at isang mausisang bata ang gumapang sa ilalim ng isang mesang gawa sa mahogany at binago ang lahat magpakailanman. 1 taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga Vergara ay naging isang tunay na tahanan puno ng sigla at walang katapusang tawanan ng isang 4 na taong gulang na si Mia. Si Angelica ay hindi na ang babaeng laging takot at nahihiya. Ngayon siya na ang reyna ng tahanan na mamahala ng may pagmamahal at kumpiyansa. Si Richard naman ay natutong iwanan ng trabaho sa opisina. Ang pinakapaborito niyang bahagi ng araw ay ang pag-uwi at sasalubungin ng isang maliit na ipo-ipo ng enerhiya na sumisigaw ng Papa, oo Papa. Isang salitang kusa na lang lumabas sa bibig ni Mia isang araw
At mula noon iyon na ang naging tawag niya kay Richard. Isang salitang nagpapaiyak kay Richard sa tuwing naririnig niya ito. Isang hapon ng linggo, habang naghahabulan sila sa hardin, biglang natigilan si Mia. "Papa, pagod na po ako." Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. "Halika anak, buhatin na kita." Nakangiting sabi ni Richard. Ngunit nang binuhat niya ang bata, naramdaman niya ang isang di pangkaraniwang init na nagmumula sa balat nito. Pagtingin niya sa mukha ni Mia, ito ay maputlang maputla, at bago pa man siya makapagsalita, ang mga mata ni Mia ay pumikit at ang maliit na katawan nito ay nanghina sa kanyang mga bisig. "Angelica." Isang sigaw na puno ng takot ang kumawala sa lalamunan ni Richard. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong bangungot. Ang biyahe papuntang ospital, ang mga doktor na nagmamadaling isinakay si Mia sa isang stretcher, ang mga tanong na hindi nila masagot. Naupo sila sa malamig na sahig ng waiting area, isang lugar na napakapamilyar kay Richard. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga makinang gumagana, ang mga pader na puti lahat ay bumabalik. Ang mga anino ng kahapon ay unti-unting gumagapang pabalik sa kanya. "Mr. and Mrs. Vergara," tawag ng isang doktor. Tumayo sila. Si Angelica ay nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay determinado. Si Richard naman sa unang pagkakataon ay tila nawalan ng lahat ng kanyang lakas. "Ang anak ninyo ay stable na sa ngayon," sabi ng doktor. "Pero may nakita kami sa kanyang blood test na hindi namin gusto. Kailangan naming magsagawa ng mas maraming pagsusuri. Mayroon ba kayong history ng anumang blood disorder sa inyong pamilya?" Wala, mabilis na sagot ni Angelica. Pagkatapos ay napatingin siya kay Richard na nakatitig lang sa kawalan, hindi kumikibo. "Richard," mahinang tawag ni Angelica. Tumingin ito sa kanya, at ang nakita ni Angelica sa mga mata nito ay hindi ang makapangyarihang CEO, kundi ang lalaking wasak na nakilala niya sa silid ng yumaong anak nito. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa anumang takot na nakita niya dati. Sa loob ng 2 araw, nanatili sila sa ospital. Si Angelica ang naging haligi ng kanilang lakas. Siya ang kausap ng mga doktor. Siya ang pumipirma ng mga papeles. Siya ang bumabantay kay Mia sa gabi kinakantahan ito, kahit na ang kanyang sariling puso ay dinudurog ng pag-aalala. Ngunit si Richard ay tila unti-unting nawawala. Madalas siyang nakaupo lang sa isang sulok, tahimik, ang kanyang mga mata ay blanko. Hindi niya kayang hawakan si Mia ng matagal. Hindi niya kayang tingnan ang mga IV line na nakakabit sa maliit nitong braso. Ang bawat beep ng monitor ay parang isang martilyo sa kanyang kaluluwa. Isang gabi na abutan ni Angelica si Richard na nakatayo sa may bintana ng silid, nakatingin sa labas. "Hindi mo pa ba siya hahawakan?" Mahinang tanong ni Angelica. Hindi lumingon si Richard. "Hindi ko kaya," halos pabulong niyang sagot. "Hindi ko na kayang pagdaanan ito ulit, Angelica." Lumapit si Angelica. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang maghintay," sabi niya, ang kanyang boses ay basag. "Ang umasa. Ang makita siyang nahihirapan at wala akong magawa. 5 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang. Ang ospital na ito, ang amoy na ito, pinapatay ako." Sa wakas humarap siya. "Mas madali pa noong wala akong nararamdaman. Mas madali pa noong manhid ako. Ngayon ang sakit ay doble. Dahil kung mawawala siya sa akin, mawawala rin kayo." Noon naintindihan ni Angelica. Hindi siya nagiging malamig dahil wala siyang pakialam. Nagiging malamig siya dahil natatakot siyang magmahal muli ng buo, dahil ang pagmamahal ay may katumbas na sakit. Hinawakan ni Angelica ang kanyang kamay. Ito ay malamig na parang yelo. "Hindi mo ito pinagdadaanan mag-isa, Richard," mariin niyang sabi. "Nandito ako. Hindi ako ang asawa mong pumanaw. At si Mia ay hindi si Clarice. Lalabanan natin ito. Pero kailangan kitang kasama. Kailangan ka ni Mia. Bumalik ka sa amin, Richard. Pakiusap." Kinabukasan pumasok ang doktor na may dalang resulta.
Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroon siyang aplastic anemia, isang rare genetic condition. Ang bone marrow niya ay hindi gumagawa ng sapat na blood cells. It's serious. Gumuho ang mundo ni Angelica. Anong lunas? A bone marrow transplant, sagot ng doktor. Kailangan nating maghanap ng donor. Mas mataas ang tsansa kung galing sa pamilya. Test niyo ako, mabilis na sabi ni Angelica. Gagawin natin yan, sabi ng doktor. Pati na rin kayo, Mr. Vergara. Ngunit sa mga kasong ganito, ang pinakamataas na probabilidad ng isang perpektong tugma ay nagmumula sa isang full sibling o nagatubili ang doktor. O ano, Dok? Tanong ni Richard ang kanyang boses ay muling naging matatag na para bang ang balita ay gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. O mula sa biological father. Nagkatinginan sina Richard at Angelica. Isang pangalan ang sabay na pumasok sa kanilang isipan, isang anino, mula sa nakaraan na akala nila ay tuluyan ng nawala. Kailangan nilang hanapin si Jason Vergara. Ang paghahanap kay Jason ay hindi naging madali. Pagkatapos niyang malugi, nagtago siya sa kahihiyan. Ngunit walang imposible para sa mga koneksyon at yaman ni Richard Vergara. Sa loob ng 48 oras natunto nila siya. Hindi sa isang mamahaling kondo o isang party, kundi sa isang maliit at maruming paupahan sa Tondo, nagtatrabaho bilang isang kargador sa pier. Sina Richard at Angelica mismo ang pumunta. Naabutan nila si Jason na nakaupo sa isang bangketa, pawis marumi at mas payat. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapait na pagkapagod. Nang makita niya sila, isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanya. Ano to, araw ng pagdalaw sa mga mahihirap? O baka naman gusto ninyong ipamukha sa akin kung gaano na ako kawawa? Hindi siya pinansin ni Richard. May sakit si Mia, diretsong sabi niya. Natigilan si Jason. Ano? Nasa ospital siya. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Pagpapatuloy ni Angelica, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng galit, tanging ang boses ng isang inang nagmamakaawa. Ikaw ang pinakamalaking pag-asa namin, Jason. Pakiusap, magpa-test ka. Tumingin si Jason sa malayo sa maruming tubig ng dagat. At bakit ko gagawin yun? Mapait niyang tanong. Para ano? Para pagkatapos niyong makuha ang kailangan niyo, babalik na naman ako sa pagiging basura. Matapos ninyong sirain ang buhay ko, walang sumira sa buhay mo kundi ikaw mismo. Malamig na sagot ni Richard. Ngunit pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Hindi ito ang oras para sa pagtatalo. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako para sa anak mo, para sa pamangkin ko. Lumuhod si Angelica sa harap ni Jason, isang kilos na ikinagulat ng lahat, maging ni Richard. Ang mga mamahaling damit niya ay dumampi sa maruming semento. Jason, nakikiusap ako sa iyo. Sabi niya, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Hindi bilang kapatid ni Richard, hindi bilang babaeng tinalikuran mo, kundi bilang isang ina. Kalimutan mo na kami. Kalimutan mo na ang galit mo. Pero ang anak mo nangangailangan sa'yo. Ito na lang, gawin mo ang isang bagay na tama para sa kanya kahit isang beses lang. Ang pagluhod ni Angelica at ang kanyang mga salita ay tila tumagos sa pader ng kapaitan na bumabalot kay Jason. Tumingin siya sa babaeng minsan niyang hinamak at sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi isang kalaban, kundi isang ina na handang gawin ang lahat. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Sa huli dahan-dahan siyang tumango. Sige, halos pabulong niyang sabi. Naging perpektong tugma si Jason. Ang operasyon ay naging matagumpay. Habang nagpapagaling si Mia sa isang isolation room, 3 tao ang tahimik na nakatayo sa labas, nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng isang salamin na bintana. Sina Richard, Angelica at Jason. Salamat, basag, nasabi ni Angelica kay Jason.
Hindi sumagot si Jason. Nakatitig lang siya sa natutulog na bata, ang kanyang anak, na hindi niya kailanman binuhat. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata at mabilis niya itong pinunasan. "Aalis na ako," sabi niya. Tumalikod siya para umalis. "Jason, sandali." Pigil ni Richard. Naglabas siya ng isang checkbook. "Para sa pagsisimula mo ulit, huwag na putol ni Jason, hindi lumilingon. Bayad na ako." At nagpatuloy siya sa paglalakad palayo hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa dulo ng pasilyo. Makalipas ang ilang linggo, si Mia ay nakalabas na ng ospital. Muli na sa hardin sila sa ilalim ng parehong puno. Si Mia ay nakaupo sa kandungan ni Angelica habang si Richard ay nakaupo sa tabi nila, ang isang braso ay nakaakbay sa kanilang dalawa. Ang krisis ay tapos na, ngunit may nagbago. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Angelica. Tumingin siya sa mga mata nito at ang nakita ni Angelica ay hindi na lamang pagmamahal na puno ng pasasalamat, kundi isang pagmamahal na puno ng respeto at paghanga. "Ginawa natin," bulong niya. "Sabay nating ginawa." Ngumiti si Angelica, isang nangiting mas matatag at mas maliwanag kaysa dati. "Oo," sagot niya, "dahil pamilya tayo." Ang kanilang paglalakbay ay nagsimula sa isang gabi nang unos dumaan sa mga digmaan ng pamilya at lipunan at sinubok ng anino ng kamatayan. Ngunit sa huli, ang kanilang pagmamahalan na isinilang sa desperasyon at pinalaki sa gitna ng kaguluhan ay naging isang muog. Isang tahanang hindi na kayang gibain ng anumang bagyo. Dahil ngayon, alam na nila ang isang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lamang, kundi sa mga pusong pinipiling manatili at lumaban magkasama hanggang sa huli.